Naku, sa lahat ata ng kakantahin ko, excited ako at kakabahan ako. Kasi halos lahat, sobrang bago para sa akin. Kasi tulad nga po ng sinabi ko, hindi naman ako bumibirit, hindi naman ako diva, pero may... Ella, maingay. Bakit lang, Ella. May mga, thankful ako na yung musical director ko, si Sir Marvin Quinto. Kasi meron siya mga hinanda ng mga kakantahin ko na parang may konting twist. So, yun, hindi ko masabi kung anong exactly yung gagawin ko, pero surprise ko. Pero, syempre, expect nyo na yung may sayaw, may sayawan din. Syempre yung kantahan. Pero, yun, may iba't ibang levels ng pagkanta. At, yun po, nag-start na rin ako mag-aral ng kanta. Nakailang days na ako kay Teacher Annie. So, ayun, sana makasurvive ako. Next question ko siguro, kasi the first time I met you, yung My Cactus Heart, seryoso ka talaga, gusto mo kumanta noon. Natatandaan ko. So, pinangarap mo ba talaga ito magkaroon ng concert? Oo naman, kasi sobrang idol ko sila J-Lo, sila Beyonce, Britney Spears pa lang. So, pag nagko-concert sila, parang nangangarap na ako, parang nag-i-imagine na ako nung nagko-concert ako. Katulad ng sinasabi ko, ginagaya ko sila, yung ginagamit ko yung hagdanan ng tita ko. Tapos, yung kunwari may kanta-kanta ako, yung hawak ko kung hindi shampoo, yung supply, ganyan. Kasi parang since sumasayaw ako, yun, gusto ko matutunan kumanta kasi gusto ko nga pong maging total performer. Parang ang sarap-sarap kasi sa pakiramdam nung nagsasayaw ka, tapos kumakanta ka, tapos parang na-appreciate ng mga supporters mo yung ginagawa mo para sa kanila. Na-appreciate nila yung talent mo. Tsaka, maganda kasi kapag nakikita nila na ine-enjoy mo kung ano yung ginagawa. So, ako, isa yun sa happiness ko, mag-perform. So, ayun, hindi mo rin siguro mas mapag-share ng happiness. Last question. Go ahead, Marco. Madami pa ako. Love you, Love you. Kasi, at this point, since the time that you started singing, what particular surprises have you discovered about the range of your voice in your skills in singing? Sinasabi ni Teacher Annie, medyo mataas nga daw. Pero yun nga, dinadaan ko kasi sa niloloko-loko ko. Ang tibay ng boses mo niya, Angeline Quinto. Grabe naman! Yes, sabi ni Teacher Anna. Grabe naman. Hindi, at tapos yun, syempre, hindi naman talaga ako singer talaga. Yun, may mga kailangan akong pag-aralan. Kailangan ko may mga technique na tinuturo sa akin sa teacher, meron yung kung paano mo talaga gagamitin yung boses mo, kung saan mo ubutin. Yun. So, tinutodo ko. Yun, unti-unti na parang feeling ko minsan pag nag-perform ako, parang sinasabi ko, parang iba yung boses ko. Pero maganda po yung kinakalabasan naman. Na parang, yun, siguro mas confident na po ako kahit pa paano kumanta. Going there. Diba? At hindi lang kanta, of course, ay salamat ka sa sayaw because of the mahapil. Ayan. Sino po? Ayan, ready na siya ngayon. Next question. You have 4 male celebrity guests. Who among the 4 Nabangan mo are you? 4 na. Doon na sa Sabog! Doon na tayo sa Kaya pinaka naman base. natin. Kung Okay. alin ka most excited to have? Siyempre, Piolo Pascual. Kasi nakakasayaw ko naman si Enchong, si Enrique, and Raver. Pero first time ko makipag-duet with Mr. Piolo Pascual. Alam niyo naman, hindi ko naman po itinatago na malaki ang paghanga ko kay Mr. Piolo Pascual. So, yun, excited ako dun sa kakantahin namin din. Thank you so much.
Kinakabahan si Maha sa kanyang eye-to-eye contact on stage. Oo, sana nga hindi ako matawa. Kasi tuwing nakikita kami ni Papa P, puro kalokohan lang yung mga ginagawa ko sa kanya. Sana maging serious ako ng yung moment ngayon. Yeah, definitely. Sino may sunod na katanungan? Of course, you. Okay. Yeah. Ay Maha, ang question ko is, meron bang mga special request ba yung fans mo na kakantahin mo o pinapagawa sa'yo para sa concert mo? Parang nanay ko yung may request. Wala pa naman. Pero kung meron, actually magandang idea yan. Siguro, pwede tayo magdagdag. No? Pwede, why not? Baka magtanong ako, magti-tweet ako, ganyan, or sa IG, para sige, para naman may manggaling para sa kanila. Sige. Thank you. Thank you sa idea. Tapos, next question, since sa success ng album mo ngayon, so are you also gearing for a second album in the future? Since ito na, may album ka na, may concert ka na, so what's next? Is it a new album or a new single? Bale, ni-launch ko na po sa ASAP 3 weeks ago. Yung Halika Na, yung second single ko po with Abra. Kalain may collaboration ako, diba? So, yun po. At very happy ang Ivory Music and Videos at yung producer ko na si Sir Jonathan On. So, yung the last time na nakausap ko siya, sinabi niya na, handa ka na ba for your second album? So, I'm happy na kahit hindi ganun kabongga pa yung boses ko o hindi pa ako ganun ka-confident nung una. Kung ako, aminin ko po, nung nag-launch ako ng album ko sa ASAP, sobrang kinakabahan pa ako kumanta. Tapos yung second single nung nilaunch din, may kabang pa rin para manginginig pa yung boses. Pero at least, hindi ako nawalan ng pag-asa dahil parang, yun nga, naniniwala pa rin sila sa akin yung Ivory Music and Videos at syempre yung mga fans kasi yun, nag-gold na nga po yung belief. So, yun. So sobrang masaya po ako na kahit na anong gawin ko, grabe yung suporta na ibinibigay nila sa akin. Thank you. Mga natapos na ba yung music video for them? Halika na. Yeah. Na-rescared kasi after po kasi ng The Legal Wife, syempre busy sa album tour. Tapos may maha-unveils, parang last Monday po, nag-maha-unveils ako sa Car City, Negros Occidental. Tapos, eto, syempre, since it's my first major concert po, syempre gusto po naman namin na sobrang paghandaan to. Kaya, i-reschedule yung pag-shoot ng music video. Pero, after, I think on July 14, after talaga. Dapat kasi ihahabol sa concert yung music video. Pero, yun na nga, marami tayong mga mall shows, album tour. Kaya, yun po. Okay. Next question. Okay. Hi, good afternoon. Congrats again. My question is, how do you manage yung hectic schedule mo kung considering na tapos na yung legal wife, tapos yung succeeding events mo ngayon? How do you carry this schedules? Sa totoo lang po, tao din ako. Actually, nagkasakit din po ako. Kasi nga, sobrang dire-diretso. Pero, ayun, humano na naman yung gastro ko nung isang araw. Pero yun, hindi po ako nakapag-asap. Nung last Sunday ba? Last Sunday po, hindi ako nakapag-asap. Kasi nga, kaisip ko dun sa concert, tas mga ibang schedules. Hindi ko stress, ganyan. So, yun po. Pero, sobrang thankful lang din po ako kasi yung handler ko, yung mga RMs ko, talagang nag-usap-usap sila kung paano yung schedule para hindi naman ganun kabugbog o hindi ako ganun sobrang mapagod para talagang may time din mag-rest after ng mga rehearsals and voice lessons para pagdating ng concert, fresh pa rin, maganda pa rin tayo.
So, ano yung pinaka-priority mo ngayon? Yung singing career mo or yung acting mo? Ngayon, since wala pa naman pong teleserye, eto muna tayo. Nag-focus po muna ako sa aking album tour at ito nga pong palapit na concert ko. Then after po nung nitong Match the Legal Performer, I think dun po mag-start mag-pitch ng new teleserye. Are we expecting also yung movie soon for money? Meron naman po. By August. Thank you. Okay. Go. Push na. Hello, Hannah. Congratulations. Thank you. Tungkol sa concert mo, aside from your guests and special guests, may mga invite ka na ba ng mga special person para pumunta sa concert? Ano po, sila po yung nag-iimbita sa sarili. So, nag-promise sila sa'yo na Oo. pwede mo malaman namin kung sino-sino yung mga nag-promise. Ano po? Kung sino-sino sa'yo. Surprise na lang. Surprise. Kasi hindi ko rin po alam eh, baka ni-edges din nila ako. Mamaya sabihin ko, kasi wala sila doon. Ako pa yung mapahiya. Definitely the families, close friends Oo. will be there. Yung ano ko po, combi tickets ko po, nakuha na ng nanay ko. Yung mga kamag-anak ko nasa probinsya, pinapunta na niya dito, pinaluwas na po yan. So, expect niyo po kung may mga malalakas tumili sa concert, mga kamag-anak ko. Bali, pwede ba namin malaman kung ano yung concept ng concert mo? Ibang-iba ba ito sa yung water mo na unveil? Opo. Kasi may mga, yun nga po, tulad na sinabi ko, maswerte ako na ang musical director ko si Sir Marvin Quirido. Dahil, yun, may mga iba't ibang twist siyang ginagawa dun sa mga kanta ko. At, parang, dun sa title, ipapakita talaga na dapat makita, gusto kasi namin, dapat makita nyo na performer talaga. Yung hindi lang iisa yung makikita. Kaya, yun. Hindi ko po madetalye talaga. But definitely the lineup ng mga songs mo ay mga parte ng naging pagdating mo sa showbiz. Oo. Okay din, since way before pa. So, may kwento. Ayaw namin itatali na Yung natin. journey mo to Yes. Basta ang definitely. hindi lang puro new songs. Siguro ang pinaka-bago kong mga kanta yung mga nasa album ko. Tapos yung iba, syempre may mga hugot. Kasi ito yung paborito kong kantahin ng ganito ko. Ito yung kinakanta ko sa video. Ito yung pangarap kong kantahin. Na sana ma-achieve ko tonight. Pangarap ko ka-jewel. Pangarap ko ka-jewel. But of course, hindi mawawala yung mga showcase din yung kanyang talent sa dancing. Of course, with the rest of the guests. And of course, gusto yung volunteer to direct the match to the performer. Kaya Thank you hands-on so much, there. Mama, and congratulations. Thank you po. Okay, si Nicole, I have my question. Excuse me. Hi, Madge. Sa mga ganitong concert, sa mga inaabangan ng mga tao, yung mga outfits mo, gaano karami or ilang bihis na gagawin mo dito? Gaano kabongga yung mga attire? Naloka, kagabi nag-meeting kami ni Rex, tapos pinakita niya sa akin yung mga pinagawa niya. Naloka ako. Feeling ko may fashion show. Kasi, maswerte lang din ako na nag-handle sa akin. Ang stylist ko is Rex Atienza. Kasi, yun, parang alam niya kung ano yung mga gusto kong suotin. Alam niya kung saan ako komportable. At kung saan ako gaganda. At kung saan babagay yung mga damit para dun sa ipa-perform ko. So, magaganda. Isa yun sa na-excite ako sa concert ko. Kasi, yun, magaganda yung mga damit na pinakita sa akin ni Rex. Thank you. Thank you. Okay, next question. Okay, follow-up question. So, follow-up question lang. Meron ka ba natanggap na concert tips galing sa as a family mo or sa other friends mo na mga veterano na sa pagkakaroon ng concert? Hindi po kami naniniwala si Sir Martin Rivera. Nasa asat backstage kami, tapos meron siyang tinuro sa akin. Parang meron kaming 2 minutes voice lessons. Parang ganyan. Na parang every time daw na ako nakakanta ka,
tapos may high note, dapat, wag ba yung iba parang close yung eyes or parang gumaganyan, dapat daw hindi, nakabuka daw yung mata mo, mas mag-open konti yung eyes mo, para kasi mas nag-open daw dito. Sinabi ko talaga sa akin, yung sa akin ni Sir Marvin. Tapos baka makita niyo sa concert ko na So, mga recall nila ay sinabi na yung ayun, isa po. So, ayun. And, yun. Kay Sir Gary naman, sabi niya, parang just enjoy. Actually, yun naman po talaga yung importante, di ba? Okay. Na-enjoy ko at ma-enjoy na yung performance at yung concert. Okay. In your own opinion, how can you describe your concert in one word? Ay. Ligay. Legal po siya. Legal. Legal. Yun po. Actually, she will prove that she's a performer talaga. Ito na yung decision. And Pressure. hopefully, we're planning to have our second Asian concert after this because it's successful na. Even prior to our best con ng aming concert, ay 80% na. So ngayon, ilang percent na lang? Almost 10, 5% na lang ang kailangan event ng ticket. So definitely, ngayon pa lang, congratulations ma'am. Kasi Thanks. successful concert. I'm not being biased, it's true. Coming from the producer, Nadine and Bernice, sila po yung mga young producers namin from PSN Games. Ayan. Sila po ang sumugal. Even before pa, yung offer nila to produce a concert, even before pa i-launch ang album. Ayan, so hindi mo na namin na-announce, all the while kinakabahan kami, kaya tuloy kaya ito, and then eventually this is it. Like, natupad na ang pangarap ni Maha mag-perform. Sa tingin ko, sa maganda rin yung timing Yes. talaga. Kasi nga, di ba, parang after The Legal Wife, eto na. So, yun. So, sobrang masaya ako na ang daming blessings na dumadating sa akin at parang nasa tama lang yung timing sa pag-boost ng pag-boost. Yes, blessed talaga si Maha. Of all the three moniker na sinasabi for Maha, like you're a dancer, you're a singer, you're an actress, ano yung number one sa'yo na sa tingin mo would fit na sa goal? Siguro, sa una nila ako minahal, dancer. Okay. Kasi iba po talaga pag nagsasayaw din ako. Tapos, syempre sumunod yung pag-arte. At yun, yung pagkanta. Okay. Na soon magiging number 1 na siya. Yeah. Sa career ko. Yung mga music influences niya, just so you know, the likes of Jaya. I remember na kwento ni Maha in one of her press con. Your mom is, parang pumunta pa sa Divisoria to buy cassette tapes for you. But hindi, ano tawag dito? Yung cousin ko, Okay. meron siya yung cassette. Wait, cassette. Yung tatay, yung uso dati. Multiplex. Yung ganun lang. Cassette tape. Yung saksakan may battery. Walkman? Yun, Walkman. Pero pwede mo lagyan ng cassette tape, di ba? Ah. Tapos itututok ko yung sa radyo. Okay. Pero inis na inis nga ako pag yung DJ nagsasalita. Ah. Kasi hindi yung marirecord ang buo yung kanta ni Britney Spears at saka ni Christina Aguilera. So pag magpe-perform na ako sa hagdan ng tita ko, inis na inis ako kasi hindi ako makapag-umpisa dahil naririnig ko pa yung DJ. Umpisa na nung kanta na, come on over, kumagana na si Christina. So hindi ko magawa yung mga So yun, tapos yun na nga, paborito ko rin kasi si Jaya kasi nga Bobby Andrews and Angelo. Yung love team ako noon. So yung mama ko, binibilhan niya nga ako ng mga shades. Kasi di ba ginagawa, yung mga shades, ginagawa ni Angelo ng headband. So yun, habang nakaganon ako, Angelo style, Jaya naman yung boss ko. Kasi di ba lahat ng movies nila, si Jaya, si Miss Jaya ang kumakanta. Oo. Sample! Ayun, abangan nyo, hindi yun mawawala. Abangan nyo, may shades ako sa ulan. Any more questions, guys? Okay. Hello, good afternoon.
I just want to ask you for your fans and dun sa mga aspiring stars na gustong marating yung success nila. So what are your tips for your fans? Lagi ko po na sinasabi sa aking album tour. Believe yung title ng album ko kasi simula umpisa, nag-believe lang ako. Parang naniniwala ako na parang one day, kung ano man yung mga pangarap ko, matutupad yun. Hindi man agad-agad ibibigay ng Diyos, pero kinapitan ko lang yun. At yun, binigay niya. So, believe and it will happen. Parang, di ba, huwag kang mag-give up sa kung ano man yung pangarap mo. Dahil yung mga imposibleng bagay, pwede maging posible. Basta, magdasal lang. Ako, yun, sobrang kakampi ko siya eh. Sobrang makalimutan ko ng lahat, pero siya, hindi talaga. Kasi, dapat di mo siya kinakalimutan eh. Dapat sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Tulad ng post ko sa IG nung isang araw, parang kung parang medyo nahihirapan ka sa buhay, pray. Pero kung may madami kang blessings na dumadating, pray. Diba? Hindi porket may parang gumiginhawa na yung buhay mo, makakalimutan mo na siya. Hindi. Mas lalo mo siyang kakapitan dapat. Yun lang po. Very well Bigyan ng said. palakpakan. Parang lahat tumahimik. Guys, ano? Ano na pala tayo? Meron pa po ba? Tanong? Okay. Sorry, I'm poor with names, ha? Oo nga eh. Ay, ma. Hello po. Yes, question lang. Di ba favorite mo si Jaya as a singer? Can we expect Jaya na magiging surprise guest mo sa concert? In between po siya. Miss Jaya, pwede po ba kayo maging surprise guest ko? Miss Jaya, surprise ko naman po. Sana po makakontak niyo siya. Kaya na lang po mag-surprise sa akin. And aside from Jaya, sinong gusto mong maka-duet sa album mo for instance? Yung upcoming albums na gagawin mo, sinong gusto mong maka-duet or to have a collaborative song? Gusto kong, favorite ko kasi si Sir Gary. So, gusto kong, nangangarap ako na magkaroon ako ng duet sa kanya or may collaboration kaming dalawa. Sabi niya sa loob ko. Kasi Sabi collaborating kay Mr. Gary Villa. Hindi, kasi parang sobrang fan ako ni Sir Gary kung ano yung mga message ng mga kanta niya, kung paano siya mag-perform. Diba, sobrang iba. Diba? Kaya, yun. Naingit nga ako eh. Diba si Young JV may collaboration kay Sir Gary? At maganda yun ah. Sabi ko, si Young JV nakayanan ako ba? Why not, di ba? So, i-push niyo po ito, irating niyo po ito, para tingin po ito kay Sir Gary. Hashtag mga Ay, Gary ipakitag po sa Sir Gary. Why not? Everything is possible. And one last question. Kanino mo nakikita yung sarili mo na a star, both local, international, na magaling na actress, singer, and dancer in the future? Kanino mo na yung sarili mo? Ampeng. Hirap naman. Galing talaga sa akin. Teka, Sino po ba? ikaw, kanino mo na yung sarili mo na ito na sumasayaw, kumakanta, and magaling din na actress? Kasi parang di sinasabi nila si ganito, the next na gano'n. Sa'yo, saan mo nakikita yung sarili mo? Kaninong pat kaya? Ang hirap po kasi sino po? May Local, suggestion po ba local kayo? ito, local artist. Pwedeng both, local and Ay. foreign. Demanding. Pero hindi regional. Sa dancer, J-Lo, why not? Parang gano'n, di ba? Pwedeng J-Lo, pwedeng Britney. Ay. Sino mga artist yung Britney? J-Lo ba? Di ba? Mga Si J-Lo, di ba? Beyonce. Dito po Miss Vilma. Wow! Oo, ano ba kasi Dancer. yan? Diba? Ano nga yung show niya?
Hindi ko sinabi Parang na pink. Napunta ko na GB. Excuse me. May mga question pa po? Thank you. Okay, thank you. Okay, pala. Ano, you mentioned na ginagaya mo kanta nila Britney, La Christina. So tingin mo ba kaya mo talagang kumuha ng ma-impersonate mo talaga yung sinong artist sa tingin mo kaya mong impersonate in singing? Marami. Sample. Talagang binukit ko namin. Nasa GGB Hindi na ba? Later may GGB siya. Of course, Jaya. Idol na kasi. Si Jaya na lang. Jaya. Sige. Okay. Sample. Okay, okay. Maya. Wala ka natin. Teka lang, ipapwesto ko lang. Ay, grabe pa.